EPC Vlog. Please subscribe to my channel, EPC Vlog Production. Okay, magandang araw sa inyong lahat and welcome sa ating EPC Vlog Production. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat and I hope na nasa maayos kayong kalagayan sa mga sandaling ito. So, ngayong araw pag-uusapan natin yung mga kaganapan sa nasyonal dito sa ating bansa. Nung mga nakarang araw mga kaibigan, nagkaroon ng pagbisita ang presidential daughter na si Mayor Inday Sara. Unang binisita ni Mayor Inday Sara ay ang Cebu Governor na si Governor Gwendolyn Gwin Garcia. So dito mga kaibigan, nagkaroon ng consultation kung saan kinokonsulta ng presidential daughter dahil sabi nga niya ay kinokonsidera niya na ang national position. So I don't know what she want to do, if he run for president or what. So dahil doon nagkonsulta siya sa gobernador ng Cebu na si Governor Gwendolyn Garcia, and ang sunod ay sa kanyang pakikipag-pulong sa former president na si Gloria Macapagal Arroyo dito sa isang hotel sa Pasay City. So doon nagkaroon ng kumbaga kinukuha niya yung panig ng dating presidente dahil kahit papano malawak ang impluwensya ng dating presidente pagdating sa politika, in how to handle the Philippines if she ran for president and she win as a president. Then ang sunod mga kaibigan ay sa Zamboanga kay Mayor Bing Climaco na nakaupong city mayor ng Zamboanga City. So dito mga kaibigan nagkakaroon ng pagbisita ang ating presidential daughter na kasalukuyang city mayor ng Davao City. So ang problema, itong mayor ng Maynila medyo nagpapasaring din na bakit anya panay ang ikot ng isang mayor sa panahon ng pandemya. Babasahin natin yung naging pahayag ni Mayor Isko Moreno. Ayon sa kanya, as a mayor, you have obligation to stay in your city. Now, come October, decision will be made. So, kailangan ng taong bayan ang mayor nila sa lungsod nila. Hindi nag-iikot-ikot kung kani-kaninong politiko or partido. So dito nagkaroon ng pasaring itong mayor ng Maynila. I don't know kung ano ang kanyang motibo dito sa kanyang binitiwang pahayag. O baka gusto niya ring sumakay at mapag-usapan ng national media. So bakit siya nakikialam sa mga
ginagawang consultation ni Mayor Inday Sara sa mga malalaking politician dito sa ating bansa. And as we know naman talaga na si Mayor Isko ay nagpahayag din o nagpasaring na may intensyon ding tumakbo bilang president. So dahil doon, parang nagkakaroon ng insecurity at naiinggit siya dito sa isang mayor. Bakit ikot ng ikot ang mayor na ito samantala ako nag-i-stay dito sa Maynila? So sabi nga ni Mayor Inday Sara, hindi natin maitatanggi na October will come and doon tayo magpapile ng COC. Kaya dito, nagpahayag din ng pasaring o reaction si Mayor Inday Sara. According to Mayor Inday Sara, it is true that there is a pandemic, but it will not suspend the filing of COC in October or postpone the election on May 2022. So, according to him, I have divided my entire week between my work as mayor, my politics, and my family. All my travel are covered by duly filed leave of absence. So doon parang sinampal si Mayor Isko sa pahayag ng ating mayor ng Davao City. So dito mga kaibigan, parang silang dalawa nagkakaroon ng pasaring or although hindi naman masasabing si Mayor Inday Sara, Presidential daughter, ang nagpapasaring, kundi parang naiinggit si Mayor Isko sa ginagawang pag-ikot-ikot at pagkonsulta ni Mayor Inday Sara sa mga malalaking politiko dito sa bansang Pilipinas. So ang tanong doon, bakit hindi gawin ni Isko Moreno? Bakit hindi siya gumaya kung gusto niya rin? Kung talagang desidido siya na tumakbo, bakit hindi niya konsultahin ang mga malalaking politiko? Bakit hindi niya puntahan habang hindi pa nakakapag-file ng COC this coming October? So mahirap mga kaibigan na bigla ka lang na susulpot dyan, magpa-file ka ng COC without consultation to any politician na pwede mong makasama sa isang partido. Although nagpahayag ang presidential daughter na may 5 partido ang nagpaabot para sa kanya, para sa i-adapt. Open siya for adoption to any party. So, as we know naman mga kaibigan na si Inday Sara ay leading sa survey as aspiring for president position. And ito naman si Mayor Isko ay nagnanais din tumakbo. Although opinion ko lang to para sa akin hindi pa masyadong hinog si Mayor Isko para sa naturang posisyon. Bakit? 1 term pa lang yung hinahawakan niya sa Maynila, wala pa siyang masyadong napapatunayan. Ano ba yung asset na pwede niyang ipagmalaki when it's come to the campaign period? Na ganito, ako, si Mayor Isko, ganito yung nagawa ko sa Maynila. Kulang pa mga kaibigan.
wala pang convincing power na tinatawag para makuha mo yung Pilipinang sambayanang Pilipino para kunin mo ang time na yon sa panahon ng eleksyon para suyuin sila at humingi ng suporta. So, when it's come to Sara Duterte, mga kaibigan, andyan nakikita yung legacy ng kanyang ama. And nakikita din yung legacy. May asset siyang pwedeng itigmalaki sapagkat may ituturo siya. Tingnan nyo ang Davao. Maayos. So, when it's come to Isko, anong ituturo? Tingnan nyo yung Maynila. Ano? Wala pa. Wala pa siyang pwedeng malaking panghawakan para lang makumbins ang majority voters ng sambayan ng Pilipino pagdating sa 2022 national election for the presidential post. So, dito mga kaibigan, hanggang ngayon, wala pang malinaw. Although maaga pa para mag-speculate tayo kung sino yung mga tatakbo. Although, andyan yung mga pasaring na si Isko Moreno may balak tumakbo. Andyan sila Tito Soto and Ping Lacson. Mayroon din si Manny Pacquiao. I don't know if incumbent Vice President Leni Robredo ay porsigido din na tumakbo. So, andyan din si Trillanes na masyadong eager na tumakbo para presidente. So, hanggang ngayon, hanggat walang nagpapile ng COC at wala pang diniklara na final candidate ang ating Commission on Election, all these things ay magiging speculation lamang. Dahil ang may final say kung sino ang tatakbo na presidente ay ang COMELEC, kung sino ang ma-approve. So dito naman sa parte ng ating kasalukuyang administrasyon, hindi natin alam kung sino ang tatakbong vice presidente. So sa parte ng dalawa, si Tito Soto at Senator Ping Lacson, hindi natin alam kung si Lacson o si Soto yung magba-vice president. So nung mga nakaraang linggo mga kaibigan, nagpahayag si incumbent President President Rodrigo Roa Duterte na siya ay ikonsidera na tumakbo as a Vice President. Subalit, andyan yung kanyang kondisyon na tatakbo siya kung ang magiging running mate, ang kanyang magiging presidente ay kaalyado niya, hindi yung salungat. Kasi mahirap yung paganyan tayo. Sa batalya ng politika, walang mangyayari. Para kayong naghihilaan ng isang unan para lang maging maayos yung mga programa ng ating gobyerno. So, kaya siguro nasabi ng presidente na ikonsidera siya bilang vice presidente sa 2022 national election. Dahil maraming mga napinding na programa ng kasalukuyang administrasyon ang until now ongoing yung project. So siguro nangihinayang si President Duterte na kung siya ay mawawala sa pwesto, maaaring mabaliwala yung mga nasimulan ng programa. Maaaring pending lang yun, matiwangwang. Kung ang magiging presidente at vice-presidente ay magkasalungat sa posisyon, sa politika.
So, titingnan natin mga kaibigan this coming October sa final say ng COMELEC kung sino ang mga ma-approve under the partido. Kung si Mayor Inday Sara ay talagang tatakbo as presidente na magiging independente, or tingnan din natin kung Cisco kung anong magiging kalalabasan, kung anong magiging final decision. Sapagkat hanggang ngayon wala pang malinaw kung ano ba ang magiging status ni Isko Moreno, kung siya ay tatakbo o magre-re-elect bilang city mayor ng lungsod ng Maynila, or susubukan niyang tumakbo sa higher position. So, kayo po ba yan ang iiwan ko sa inyo ang aking mga kaalaman kung ano ang ating magiging opinion dito. Kayo ba'y pabor kay Mayor Sara na maging presidente ng Republika ng Pilipinas, or sino man dito sa ating bansa? Sino ba sa inyo ang inyong napipisil na muling humawak ng rinda ng Republika ng Pilipinas? Isang mapagpalayang umaga sa inyong lahat, and welcome and thank you sa pagtugaygay at pagsuporta sa ating EPC Vlog Production. God bless to everyone. Mabuhay po tayo. Please Thank you for subscribe watching to my EPC channel. Vlog Thank